Sorry. I'm sorry, Donna. Akala ko tayo ng dalawa hanggang sa huli magkasama. Akala ko ay walang hanggan ang pag-ibig mo. Akala ko di mawawala sa piling ko'y di magsasawa. Siyempre, ang pinili niya yung anak niya. O, anong feeling mo nun? Sobrang sakit po, Tita Mel, kasi Oh. yung alam mo yung pinangako niya, na mahal ka niya, na siya bahala. Parang ganun po, parang binigay mo na rin lahat eh. Kasi po may nangyari na rin sa amin sexually. Kaya nasaktan po ako nung pinili niya si Karen. Pero naiintindihan ko rin po kasi anak niya po yun. So, nagkaroon ka ng feeling na niloko ka niya? Hindi naman po sa Tita Mel, na naramdaman kong niloko. Parang, eto na naman, parang iniwan na naman ako. Yung hindi ako yung pinili, katulad sa tatay ko. Ganun po yung naramdaman ko. Pinilit ni Donna na kalimutan ang masalimuot na nangyari sa kanila ni Roger at ng dati niyang BFF hanggang sa magkaroon ng trabaho. Unti-unti na siyang nakapag-move on hanggang sa Donna, kanina pa kita inaabangan talaga eh. Gusto sana kita makausap. Hayaan mo nang matahimik ang buhay ko. Ayoko na ng gulo. Hindi ako nandito para awayin ka. Ang totoo niyan, nagsisisi talaga ako na pinagtabuyan kita noon. Mula nung nawala ka, sobrang nalungkot si Daddy. Parang nawala na siya ng gana mabuhay. Kaya makikiusap sana ako sa'yo. Baka pwede dalawin mo naman siya. Para saan pa? Para sumbatan mo ko ulit? Nakasalanan ko hanggang ngayon, kasalanan ko pa rin kung bakit naging ganun yung buhay ng daddy mo. Pagbayaran ko na yung kasalanan ko sa'yo, Karen. Dahil mas naging miserable ang buhay ko. At kahit kailan, hindi na ako babalik sa trauma na yun. Eh kung ganun, di mo talaga minahal ang daddy ko. Kaya mo siyang tiisin ng ganyan? May terminal cancer si daddy. May taning na ang buhay niya.